Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kabayan. Guys, meron ako ngayong tutorial tungkol po ito sa automatic washing machine na convert po sa ating manual. Manual po natin, convert po natin sa manual, ito pong washing machine na automatic. Ito po yung kanyang tinatawag na diagram. Wiring diagrams po siya. Yan, itong lahat na to. Ang ating pong automatic washing machine ay mayroon po siyang motor, wash motor na tinatawag. Ito pong wash motor, mayroon po siyang tatlong function. Meron po siyang spin. Meron po siyang spin po, isang ikot lang po siya. Then meron po tayong forward saka reverse. Kaya bali tatlo po yung function ng ating wash motor. At meron din po tayong capacitor. Ang value po nitong capacitor ay, o yung kanya pong capacitance ay 11 microfarads or 11 UF. Yan po ang gamit natin sa ating motor, wash motor. Meron din po tayong mayroon po tayong wash timer switch na tinatawag at spin timer switch. Yan po. At meron din po tayong pinaka-switch niya. Ito pong switch po ito ng ilaw. Dito natin po ikakabit yung wires. Yan. Dalawa po yan. Tig-isa po sila ng isa po sa spin timer to at isa rin po sa ating wash timer. So ang gagawin po lang natin, magko-connect na po tayo dito po sa ating wash motor. Meron po siyang wire. Ang wire po, i-connect po natin siya dito sa ating line 1. Ito po yung ating supply. Yung cords, power cords po yan. Nandito po yung line 1 at ito po yung line 2. Ang ating pong line 1, connected lang po yan dito sa ating wash motor, dito sa kanyang common. At ito pong drain motor naman, yung isa pong linya niya, connected naman po rito sa line 1 din. Kaya bali, tatlo pong wires ang makikita nyo rito. Ayan, tatlo yung wire. Pero pag doon po sa sa loob po ng washing machine, kasi nasa loob po yan. Ito pong tatlo na to, dito po yan nakakabit. Dito po yan sa ibaba, sa pinaka-ibaba ng ating washing machine. Ito pong tatlo. Capacitor, wash motor, saka itong kanyang drain motor. Ano po? Yan na po yung ating linya. Galing po rito sa ating line 1, papasok po rito sa ating common ng ating wash motor. Tapos yung isa pong linya ng ating drain motor, connected din po siya dito. Kaya tatlo po silang magkakasama dyan. Ngayon po, ito naman pong ating capacitor. Yung isang linya niya po, nakakonect po yan sa ating reverse. Reverse. Yung isa, itong linya na itong isa, connected po yan dito sa ating forward. Kaya ang magiging po niyan, forward saka reverse. Ayan. Yan na po. Andito na po tayo sa tapos na po tayo dito sa ating wash motor, capacitor, saka dito sa ating drain motor. Meron pa po siyang isang linya. Ito naman po, connected po ito dito sa ating spin timer switch. Mamaya po ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano siya nakakonect. Ito lang po muna, yung isang linya lang po muna ang ating pinaliwanag sa inyo para malaman nyo kung saan po siya connected. Ngayon, ito na pong ating timer switch.
itong wash timer switch. Meron din po siyang tatlong linya na wire. Ito po ang kanyang ito po yung kanyang common common po ng ating wash timer. Meron din po siyang reverse saka forward saka reverse. Ngayon i-connect lang po natin itong forward dito po sa forward po ng ating wash motor. Connected po siya dyan. Yan. Then ito pong ito naman pong isa, ito pong reverse, connected lang po yan dito sa isa rin pong linya ng ating wash motor na tinatawag nating reverse. Yan. Forward, reverse. Connected po yan dito sa ating spin timer switch. Wash motor timer switch. Yan. Yan po yung linya niya ng ating wash timer. Ngayon, yung ating linya, ito pong common. Dito po sa switch na to, nakakonect po ito. Yan. Connected po siya dito sa ating switch. Ito po yung isang tornilyo. Ano po? At yung isa po niyang tornilyo, connected po yan dito sa ating line 2. Yan. Connected po yan sa ating line 2. Itong isang tornilyo, yung lalagyan ng wire, tsaka dito rin po sa galing dito sa ating wash timer switch, connected po dito sa kabila. Yan. Ito yung pinaka-switch niya. Yung pinipindot nyo pong pag ganon. On and off. On and off, off and on. Yan. Ngayon, guys, okay na tayo dito. Pinaliwanag ko na sa inyo kung saan tong mga wire connected. Yan. Tapos itong wire na ito. Tapos ito dito sa ating common. Ngayon guys, itong isang linya, itong galing sa ating line 2, dito po sa ating line 2 na to, ipapatakbuhin lang po natin dito yan sa kabila. Para po naman yan dito sa ating spin timer switch. Ito pong linya na to. Ayan. Ito po yung line 2. Connected po siya dito. Then, ito naman pong motor. Yan, itong motor na to, itong spin timer. Yung kanyang pong isang linya ng ating spin timer. Kasi dito po, meron po yan dito parang contact point sa loob. Wala tinapon dito si JJ? And guys, tuloy na natin. Meron kasing nang istorbo sa atin. Ngayon itutuloy na natin. Itong spin timer guys, meron siyang switch, contact point dito. Itong wire na itong dalawa, isa lang yan, linya yan. Ang ano lang nito, meron siyang ganito. Paliwanag ko sa inyo. Papakita ko guys sa inyo kung ano yung contact niya dyan sa loob. Kuha lang tayo ng ballpen. Yan guys. Meron siya ritong contact. Parang contact point. Yan. Tapos ganito. Parang ganyan lang guys. Ito yung contact point. Yan. Itong wire na to guys na isa, dito yan nakakonect. Pwede dito sa taas, pwede rin sa baba. Tapos ito naman isa, pwede rin dito. Ngayon, ang gagawin lang natin, dito ito na muna yung i-connect natin dito sa kabila. Yan, ganyan. Tapos ito, connected yan dito. Yan. Pag switch mo yan on, nag-switch ka ng switch mo yan dito. Pinihit mo na siya guys. Kukonik yan to. Magkukonik yung dalawa na to pag ganun.
ito, tataas na yung isa. Okay, ito isa, bababa. Ganun. Magko-connect siyang ganyan. Pababa, okay, itaas. Pag inon mo tong ating spin timer switch. Ano? Ito yung connection niya, guys. Ang connection nito, galing siya rito sa ating, papunta rito sa ating, tinatawag na forward. Dito sa forward, dito siya nakakonect, guys. Yung kanyang linya to. Yung isang linya niya nakakonect yan dito sa ating forward. Ayan, guys, ito papunta rito sa ating timer na spin. Ngayon, guys, kasi dalawang linya to, linya niya dalawa. Ito. Tapos yung linya naman, guys, ng isang tinatawag nating drain motor, i-connect natin yan dito. Ayan. Kukonek natin siya dito sa ating spin timer switch. Tapos, pagdating dito, itong linya na to, i-connect naman natin dito sa isang switch. Kaya ito, guys, pag sinwitch mo ito, pag inon mo siya, tapos naka-on din to, iikot ng spin. Mag-i-spin tong motor. Ano? Mag-i-spin yan. Mag-i-spin tong motor. Pag inon mo siya rito. Kaya lang, guys, pag mag-o-on kayo nitong spin timer, dapat itong sa wash motor, naka-off siya. Yan. Kasi baka magsalubong o kaya magkaroon ng diferensya. No? Dapat itong naka-off. Off yan. Itong sa wash motor na switch. Yan. Pag inon mo siya rito, tapos inon mo rin to, iikot yan ating spin. Mag-i-spin tong ating motor dito. Magdadry siya ng baro na nakalagay dun sa spin tab. Ano? Yan. Itong wire na isa, papunta rito. Wire ng isang spin timer, papunta siya dito sa ating forward. Linya galing naman sa motor. Ayan. Tapos, itong isang linya, guys, naman, tapos itong isang linya ng ating tinatawag na drain motor, connected naman siya dito sa na to. Tapos, ito connect natin dito ito sa switch. Para pag on niya, pag on ito, magko-contact siya rito sa loob. Yan. Pag inon mo to, contact siya dyan. Ayan. Itong linya na to, kukontak, didikitan yan. Then, tatakbo na yung ating spin dito. Mag-i-spin na itong motor. Yan. So guys, yan yung ating wiring diagrams ng ating washing machine na automatic washing machine, kinonvert natin sa manual. Ayan, guys. The same lang yan dito, guys, sa ating ito dito, meron din itong mga yan. Dito, guys, meron din ditong mga contact point. Yan. Yan. Ganito yun, guys. Pag switch ka rito, sinwitch mo yan, halimbawa, ito naka-off na to, guys, naka-off na. Then ito dito tayo, pwedeng ito yung unahin natin na i-on, o kaya ito pwede rin natin unahin. O, pwede rin ipahuli, pwede rin itong
iunahin. Ngayon, itong linya na to, saka ito, pag nag-switch yan, nag-switch itong ating forward dito sa, dumikit siya dito. Pag nagdikit siya dyan, dito sa linya na to, iikot itong ating forward. Tapos, nagbibilang ka ng mga ilang seconds, 10 seconds or 15 seconds. Pag magka-cut off naman itong forward, tataas na naman po siya, madi-disconnect na po siya rito. Then, ito naman pong reverse, didikit po siya dyan. Yan ang po magko-contact. Kaya, pagdikit po nito dito, kasi na-disconnect na po siya, no, dito sa ating linya dito, na-disconnect na po siya. Ito po yan, parang ganyan din yan, dugtungan. Ay, naka ganyan siya. Kasi ito isa rin, ganun. Yan. So, pag cut off nito, pag taas ng kanyang contact point, didikit naman tong isang contact point dito sa pinaka power supply. Kukontak po yan dito sa ating motor, magre-reverse na naman po siya. Yan ang po ang reverse. Kaya ano lang po itong dalawa na to, pagkatapos po nito, ito naman isa, didikit dyan, iikot naman po yung, ganun lang po ang trabaho nito, ating wash motor. Ayan. Ano guys, naipaliwanag ko na sa inyo hanggang ano yung gamit nila. Itong switch na dalawa, tapos itong spin timer. Ito nga palang capacitor pala guys. Hindi ko pa ano sa inyo, no. Wala naman po siyang ibang trabaho. Ito po yung papaikot po rito talaga sa ating motor. Siya po nagbibigay ng power papunta po rito sa motor para umikot. Yung isa po nating wire ng ating capacitor, connected po siya dito sa reverse. Pwede rin pong connected dito sa ating, kasi wala naman po itong polarity, pwede naman pong connected dito sa forward, then itong isa na to connected po, pwede rin pong i-connect dito sa reverse. Wala po siyang problema, maski magkabaliktad po yung lagay ninyo nito, dito sa dalawang wire na to, forward sa reverse, wala pong problema yan. Ano? Okay na po ba? Nasundan nyo? Ngayon po mag-actual po tayo. I-actual natin yung ating ginawang diagram dito sa, meron po ako ritong motor. Ayan. Ito po yung motor ko. Ito po yung motor. Wash timer. Saka spin timer po. Ito po yung sa motor po ng ating automatic washing machine. Yan. Ito na po siya. Ngayon, meron din po tayong, ito po yung wash timer switch. Yan. Ito po yung wash timer switch. Then, ito po yung ating switch. Dito po kasi, toggle switch po yung nailagay ko kasi wala po akong available na switch, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung dalawa. Pero ipapaliwanag ko rin po sa inyo kung kasi parehas lang naman po yan, wala naman pong pagkakaiba dyan. Magkahiwalay lang po ang pinakita ko sa inyo kanina, magkahiwalay lang po. Ito kasi isa lang. Andito na po yung forward, andito na po yung reverse, andito na rin po yung spin. Ito po yung ating spin timer switch. Meron po siyang dalawang linya. Ito po, switch lang po ito kasi wala naman po itong halimbawa po na baliktad nyo, okay lang po kung halimbawa ito po nailagay nyo dito, tapos ito nailagay dun sa isang connector, wala po siyang problema.
Ngayon, mag-aano po tayo, actual to po tayo. No? Ito pong ating power cords, ilalagay na po natin dito sa common ng ating wash motor. Saka, ito pong linya po ng isang ng isang drain motor. Yan po unahin natin. Ang gagawin po natin drain motor, kasi wala po akong ganon na drain motor. Ito po muna, ilaw. Pag umilaw po siya, gumana po ang ating drain motor. Ayan. Ito po yung gagawin muna natin drain motor, kasi wala po tayong drain motor na available. Ngayon, ito po yung ating power cords. Ito. Ito pong line 1, kakabit po natin dito sa common ng ating motor. Yan. Line 1. Ito po siya. Ayan. Ito po yung ating line 1. Ito po yung ating power cords. Yan. Kakabit po natin sa ating wash motor common. Ito po yung isang linya ng ating power cord. Ito pong kulay brown. Siya po yung line 1. Kabit po natin dito. Ayan. Hanapin din po natin yung isang linya po ng ating ayan. Ayan guys, yung isang linya po ng drain motor, ito po siya. Connected po siya dito sa ating wash motor, dito po sa line 1, saka yung common po ng ating motor. Ito po yung ating gagawing linya o wire na galing po sa ating drain motor. Connect po natin siya dito sa kulay red. At ito pong linya ng ating power cords. Yan. Connect po natin. Pagkatapos po natin makonect, titaypan na po natin siya para hindi na po siya gumalaw o malagyan ng ibang linya. Tape. Ito po siya, no? Tape na natin. Yan guys, connected na siya. Ito yung linya ng galing na motor, itong red. Tapos ito yung green, galing po sa ating drain motor. At ito pong isang brown ay galing po sa ating linya, power cord. Ito po yung line 1 ng ating power cords. Okay na po yan. Yan. Ngayon guys, tapos na tayo sa ngayon guys, susunod natin na ililinya ay itong ating reverse saka forward. Ang gagawin natin dito guys, ilalagay lang natin itong linya ng ating
wash timer, itong dalawa, itong pula saka yellow, ikakabit natin dito sa ating forward. Balit. Is muna natin, meron kasing nakabalot na kabit natin dito sa forward. Yan. Tapos yung isang linya ng ating capacitor. Yan. Yung linya ng capacitor, kinabit natin dito sa linya ng ating forward saka reverse. Then, itong isang linya naman uli, itong yellow, kabit naman natin dito sa isang linya ng ating capacitor. Isa ring linya ng ating capacitor, saka saan yan? Ayun na. Ngayon guys, pinaghiwalay ko muna tong linya ng isang spin motor, to, saka itong linya ng ating drain motor, ano? Kunyari lang guys, ito yung drain motor natin, to, pinaghiwalay muna natin yung isang linya. Yung isang linya na nakakabit na sa ating line 1. Ngayon, pagsasamahin lang natin to, itong dalawa na to, itong isang linya na to galing sa spin timer, saka yung galing sa drain motor. Kasi guys, hahanapin natin yung kanyang reverse dito sa ating linya ng ating hindi to pwede. Alisin muna natin to. Ay, saan natin to ilalagay? Wait lang, wait. Ano? Ngayon guys, yung connection ng ating drain motor, ito kunyari, ito yung drain motor natin. Yan, itong ilaw. Connected siya rito. Yung galing dito sa ating spin motor, yung isa niyang wire, connected siya rito sa ating switch. Tapos yung isang linya ng ating drain motor, ito yun, itong kulay blue, magkasama sila rito. Yan. Magkasama sila dyan. Ito na yung guys. Yan, ito na sila. Nakalagay na to guys dito sa isang terminal ng ating switch. Yan. Tapos yung isang linya ng ating timer switch, spin timer switch, connected siya dito sa ating linya ng isang galing dito sa ating wash timer switch, tapos galing dito sa ating capacitor, at isang galing sa ating saan na yun? Ito pa palis. Wait. And guys, review tayo. Yung ating motor guys, meron siyang tatlong linya, no? Ito yung ating isang linya. Ito yung forward. Ang nakakabit sa kanya guys, itong galing sa motor, wash motor switch.
then isang galing sa ating capacitor. Ayan. Tatlo sila dito guys na nakalagay. Ilagyan lang natin ng tape. Ngayon, ito naman isang, ito yung reverse, guys. Ito yung reverse na galing sa ating wash motor. Connected naman siya dito sa ating timer switch, spin timer switch, yung isang linya na galing sa spin timer switch. Ito. Ayan guys, kita nyo. Ayan, ito. Itong kulay violet. Connected siya rito sa ating timer switch. Then, connected din siya sa ating motor. Yung ating reverse. Then, itong ating isang linyang galing sa ating wash timer switch. Magkakasama sila rito. At saka ito isang galing ng capacitor. Apat sila dito guys. Pero pag sa actual guys talaga, kung meron na itong lalagyan sa washing machine na automatic, tatlo lang ito guys dito. Magiging tatlo lang sila. Pero ngayon dahil wala naman tayo sa actual dun sa loob ng ng ating washing machine, kaya dito muna siya nakalabas. Kaya magiging apat muna itong ating connection dito. Itong isa guys, ito yung ating tunggal violet, galing dito yan sa timer switch, spin timer switch. Yan. Galing sa motor, sa wash motor, ito yung reverse. Then, itong isa naman na galing sa ating timer wash, to dito rin nakalagay. Then, ating capacitor na wire. Lagyan natin siya ng ating tape. Yan. Tapos guys, itong linya ng ito yung pinaka-common ng ating wash timer switch. Itong kulay violet, brown. Ito guys, nakakabit ito sa ating switch. Ito yun. Ito siya. Yan o. Ito pala. Ito sa baba na to. Ito yun guys, ito. Nakakabit siya dito sa ating switch. Pero dito muna siya kasi ito yung toggle switch. Wala tayong ganito kasi. Pero pares din yan, wala nang problema dyan. Ayan, ito yung kanyang linya. Papasok dito sa ating switch. Pag inon mo siya, gagana na itong ating timer switch. Wash timer switch. Iikutin mo rin to o iikot mo para gumana rin to sa loob. Then papasok siya na siya rito sa ating wash motor. Mag-reverse saka forward na ang ikot nitong ating wash motor. Yan. Ngayon ito guys, naman itong ating spin timer. Ito siya. Itong isang linya na to papasok naman dito sa ating switch. Ito yun. Yung isang kulay yellow. Tapos yung galing sa drain motor. To. Na isang wire. Ito yan. Ito siya guys. Ito siya ito. Ito yung drain motor. Halimbawa. Papasok siya dyan. Papunta siya rito sa ating spin timer switch. Tapos yung galing na wire dito sa timer switch, ipapasok natin dito sa isang tornilyo ng ating pinaka-switch. Yan. Ayan guys. Try na natin siyang paikutin kung okay na. Ang style nito guys, pag umilaw ito, pag itong kasi wala naman tayong original na train motor. Ito guys, pag sinwitch mo to pakaliwa,
Kasi alam mo, nakaharap tayo dyan. Pakaliwa ito. Pag sinwitch mo siya, iilaw to. Pero hindi pa siya aandar. Hindi pa aandar yung ating motor. Yan, yung ating motor na yan. Hindi pa aandar siya. Hindi pa siya mag-i-spin. Pag inikot natin to, saka siya mag-i-spin. Itong kanyang motor. Ngayon, ipa-plug muna natin siya. Titignan natin. Ayan guys, pasensya na ulit at merong dumating na rider. Ngayon, itutuloy na natin. Gagawin ko, kukuha tayo ng ito yung kanyang cords. Ito yung power cords. Kukuha lang tayo ng outlet. Ayan. Ito yung outlet natin. Pero, susubukan ko muna siya guys dito sa ating tester. Ang gagawin natin guys, pagdidikit lang natin to dito sa ating cords, itong dalawang linya ng ating tester. Tapos lagay lang natin sa parang sa ating times 10, times 1, pwede yan. Maski saan dito na times. Ang kukunin lang. Ngayon guys, isasaksak na natin itong ating cords dito sa outlet. Yan. Try natin. Huwag sanang pumutok. Oo, andito pa siya. Wala sanang pumutok. Okay na po ba? Ayan. Hindi pa. Hindi, saan kasi galing? Sabang kasi kaya. Okay na. Okay na. Ngayon guys, naituro ko na ba sa ito pag papunta rito sa kanan ay sa kaliwa, dito yan sa stop yung timer ang kanyang power o ang kanyang supply. Pag dito naman sa kanan, itong toggle switch na to, itong natin, dito naman to sa kaliwa yung supply. So supplyan naman niya itong ating wash motor o wash timer papunta sa ating wash motor. Ngayon guys, papakita ko ulit sa inyo. Papakita ko naman kung pag umilaw to guys, magde-drain siya. Kung parang ito, kunyari yung drain motor natin, pag umilaw to, magde-drain yung ating drainer, yung ating tab, magde-drain siya, mawawala yung tubig. Yan. Umilaw siya guys, ano? Nakita nyo? Yan. Maghintay lang tayo guys ng mga ilang minuto, mga 2 minutes. Pagkatapos ng 2 minutes, mawawala na yung tubig sa loob ng drum. Saka natin isi-switch itong ating timer switch. Itong ating spin timer switch. Yan, ganito. Ngayon, aandar na siya. Pag switch natin pag-switch itong ating timer switch, aandar na to guys, itong ating motor. Yan. Pero hindi ito mag-o-off, hindi siya mamamatay kasi pag nag-off siya, babalik yung ating sa drain motor, yung cable niya, babalik yung takip doon sa butas ng ating tab o ng ating drum. Kaya hindi mawawala yung tubig sa loob kasi magde-drain siya, pipigaan niya yung mga damit na nakalagay sa loob ng drum para lumabas yung tubig. Ayan. Ngayon ipipihitan natin itong ating spin timer. Iikot na yung ating motor. Ayan guys. Kita nyo. Counterclockwise siya guys ang ikot niya. Ito. Hindi ko lang nalagyan ng hindi ko lang nalagyan ng para makita na sana kung may ikot siya o hindi. Pag natapos na siya guys, umikot, pag nag-off tong ating timer switch, tong spin timer switch, saka naman natin
isi-switch ito pa kanan para gumana naman itong ating wash motor. Okay, para sa forward saka reverse. Ngayon, i-off. Pag nag-off na siya, pwede naman siya guys, i-off. I-off na natin. Yan, nag-off na rin to. Maski hindi na pa natin muna in-off dito sa timer switch, okay lang yun, walang problema. No? Yan. Ngayon, isi-switch naman natin dito sa, okay, i-on muna natin tong wash timer switch. Hindi pa siya guys, hindi pa siya magwawas. Ayan, oh. Kita nyo? Dapat i-on muna natin to pa kanan. Iikot siya ng forward. Yan. Yun. Yan, reverse naman. Dito kasi guys, kaya lang tumilaw pag spin motor yung ating inon. Pag wash motor, okay, itong wash timer, hindi siya mag-on kasi ito yung drain motor niya. Ito, drain motor yan. Kunyari lang ito yung drain motor. Kaya hindi siya umilaw kasi naka-off na. Yung ating drain motor, tumapal na naman dun sa butas ng ating drum. Kaya nagwawas na tayo ng ating dimer kasi may tubig yon para hindi siya tumagas o mawala. Nakatakip yung ating galing sa ating drains motor. Ayan. Ayan guys. Okay yan. Dun po sa hindi po nakapag-subscribe pa po sa aking channel, hindi naman po bawal ang mag-subscribe po. Kaya hinihiling ko po sa inyo na subscribe nyo po ang aking YouTube channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pong ina-upload sa YouTube. Comments na rin po kayo and likes, then share para malaman naman po o makarating naman po sa iba gustong matuto ng pag-DIY sa mga appliances katulad po nitong ating automatic washing machine na kinonvert natin sa ating manual. Hanggang sa muli po, magpapaalam na muna po tayo. Para sa ngayon, sa susunod ko na naman pong video, maraming salamat po. Huwag po sana kayong magsawa na manood ng aking video. At huwag po pala kayong mag-skip ng ads. Ano po, kung mayroong ads po yung aking video, huwag po nyong i-skip. Tapusin nyo po hanggang sa dulo para may matutunan kayo. Ano po? Sa ngayon po, magpapaalam na muna po kayo. Maraming salamat po sa susunod naman pong tutorial. Bye-bye!